Maaga akong gumising kasi pupunta ako sa school for final defense. Bago ako maligo, nagluto muna ako ng kakainin ni Ellen at ng pinsan ko. Tinawag ni Ellen D yung isang pinsan namin na pumunta dito sa unit para may kasama siya. Mamayang hapon pa sana pupunta yung pinsan namin, kaya lang nanghiram ako ng damit for final defense, kaya naman maaga na lang siyang hinatid ni na tito at tita. Buti na lang at 11 a.m. pa yung schedule ng defense namin at umabot yung damit na hiniram ko. Bago ako pumasok sa school, nagluto na muna ako ng kakainin nila kasi baka matagalan yung defense namin. Naghanap lang ako ng madaling lutuin dito sa unit at itong spam at itlog ang nakita ko, kaya naman ito na yung niluto ko na ulam nila. Habang niluluto ko tong spam, nagsaing na rin pala ako ng bigas dito sa may rice cooker para hindi sayang yung oras. Para may dagdag itong spam na ulam nila, magluluto na rin pala ako ng scrambled egg. Nag-crack lang ako ng 2 itlog dito sa may mangkok at naglagay lang ako ng konting asin para may lasa. After kong maluto yung spam, agad ko namang sinunod na niluto itong scrambled egg. Nagluto na muna ako ng pagkain nila bago ako pumasok para hindi na sila magluluto. For safety purposes, hindi ko kasi hinahayaan yung kapatid ko na siya lang ang nagluluto mag-isa dito sa unit. Hindi pa siya masyadong marunong at para iwas disgrasya, hindi ko muna siya hinahayaang magluto mag-isa. Pagkatapos kong maluto tong scrambled egg, naligo na ako. Inuna ko na munang maligo kaysa kumain kasi kinakabahan na ako sa mga time na to. After kong maligo, prepare ko naman yung pants na gagamitin ko. Wala akong pants or slacks na black, kaya naman nanghiram na lang ako sa bunso kong kapatid. Hindi ko pa pala na-plancha itong pants kagabi, kaya naman ngayon ko palang paplansyahin. Para mas mabilis kong maplansya itong pants, itong iron steamer na ang ginamit ko. Mas madali rin kasi itong iset up at gamitin compared dun sa plancha na ginagamitan pa ng iron board. After kong maplansya itong pants, nagpalit na rin naman na agad ako. Dahil hindi ako naka-uniform na papasok sa school, nagsuot na rin pala ako ng ID para sure na makapasok ako sa campus. Inayos ko na rin pala yung mga long sleeves na hiniram ko kasi dadalhin ko ito sa school. Hindi ko muna ito sinuot kasi baka pagpawisan ako habang nasa biyahe. Dinala ko na pareho yung long sleeves na nahiram ko para may pagpilian ako mamaya. After kong ma-prepare itong bag na dadalhin ko, nag-ayos na ako ng sarili ko. Habang nag-aayos ako, pinapractice ko rin pala yung part ko para dun sa presentation namin mamaya. Kahit medyo memorize ko na yung part ko, kinakabahan pa rin ako kasi baka ma-mental block ako habang nagpre-present. Pwede naman kami magdala ng cue cards pero kahit ganun, kinakabahan pa rin talaga ako. Saglit lang akong nag-ayos kasi nagsuklay at nag-apply lang ako ng konting lip balm. Hindi na ako nag-apply ng makeup dito sa mukha ko kasi hindi naman ako marunong maglagay. Mas marunong at mas kompleto pa nga sa gamit itong bunso kong kapatid kaysa sa akin. Itong blue na top pala na suot ko ngayon ay hiniram ko lang din sa pinsan ko. Bago ako umalis dito sa unit, sinigurado ko muna na dala ko na lahat yung gamit na kailangan kong dalhin. Malayo din kasi ang Antipolo mula dito sa QC at mahirap nang bumalik kung sakali. Nung okay na lahat, pumasok na ako. Pagbaba ko dito sa unit, may jeep nang nakaparada kaya naman sumakay na ako. Fast forward, nasa LRT station na ako. May load pa naman itong beep card ko kaya naman dumiretso na ako dito sa may platform. Pagdating ko dito sa may LRT station, walang masyadong pasahero. Saglit lang naman akong nag-antay tapos may tren na agad na dumating papunta sa Antipolo LRT station. Kunti lang yung pasahero na nakasakay dito sa tren na dumating kaya nakaupo agad ako. Habang nasa biyahe ako, binabasa ko pala ulit yung research paper namin para kung sakaling tanungin ako mamaya may maisagot ako. Fast forward, nasa Antipolo station na ako. Hindi na ako masyadong nakapag-video habang papunta ako sa school kasi kinakabahan na talaga ako. Fast forward, nasa Fatima na ako. 9 a.m. yung call time namin na magkakagrupo pero na-late ako ng konti. Nasa meeting place na yung iba naming kagrupo kaya naman dumiretso na ako doon pagdating ko dito sa Fatima. Pagdating ko dito sa meeting place namin, inantay lang namin yung iba pa naming kagrupo tapos dito na rin pala ako nagpalit ng damit. Thank you so much kay Ate Bless na nagpahiram sa akin. Noong kompleto na kami magkakagrupo, naghanap lang kami ng pwede naming pagpaprintan kasi kailangan daw namin ipaprint yung rubrics. Walang tao dun sa una naming pinuntahan kaya naghanap pa kami ng pwedeng pagpaprintan. Pupunta sana kaming lahat dito sa may Hollywood pero sabi ng leader namin siya na lang raw ang pupunta at dito na lang kami mag-antay. Malapit na mag 11 a.m. sa mga time na to at hindi pa rin napiprint yung rubrics kaya naman bumalik na yung leader namin at yung isang kagrupo na lang namin ang naiwan. Pagdating namin dito sa building kung saan kami magdi-defense, hindi pa kami agad pinakyat kasi hindi raw kami naka-uniform. Na-solve naman yung problema kaya nakaakyat din kami. Sinet up na ng leader namin yung mga gagamitin namin para sa presentation habang inaantay namin yung mga iba pa naming kagrupo. Makalipas ang mahigit 1 oras, tapos na yung defense namin. May mga exam pa yung iba kong kagrupo kaya after defense, umuwi na ako. Ito pala yung view na lagi kong nakikita kapag nandito ako sa building na to. After final defense, wala naman na akong ibang pupuntahan kaya naman umuwi na agad ako para may makasama yung kapatid at pinsan ko dun sa unit. Paglabas ko dito sa campus, may jeep agad na papuntang Cubao kaya naman nakasakay agad ako. Fast forward, nasa Antipolo LRT station na ako. Dumiretso ako dito sa may elevator kasi nakakapagod umakyat dun sa may hagdan. Pag-akyat ko dito sa may station, dumiretso pala ako dito sa may CR. Umihi at nag-ayos lang ako ng
konti bago ako umakyat dun sa may platform. Ngayon lang din pala nagsisimula na mag-sink in sa akin na tapos na kami sa final defense. Bioplastic urine specimen container mula sa squid pen kasi yung ginawa namin at medyo matagal rin yung process bago namin nabuo yun. At sa wakas, tapos na kami sa final defense at ang problemahin na lang namin ay yung papers. After ko mag-CR, umakyat na ako dito sa may platform. Pagsakay ko, nakaupo naman ako pero pagdating namin dun sa may next station, may matandang pumasok kaya naman siya na lang yung pinaupo ko at tumayo na lang ako buong biyahe. Fast forward, nakauwi na ako dito sa unit. Pagdating ko dito, pumasok na agad ako at binaba ko na itong bag na dala ko. Magbibihis lang ako at magluluto na ulit ako ng kakainin ng kapatid at pinsan ko. Ayun lamang for today's video. Thank you for watching.